sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kung ako naman bilang isang magulang talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman. Kinang nanay mo, Roque. Bakit to? Napakinang nanay ako. Ito, soplahin na natin tong bakla na to. Kanina sabi ko, bakla, sorry, hindi bakla si Roque. No, kanina ho sabi ko mga kababayan, ako gusto ko pa din ho na makauwi, maging maayos ang buhay ni Roque, no? Kasama yung kanyang pamilya. Kung panay na lang ho kasi sinungalingan, mga bossing, soplahin na ho natin. Ayan, anak ng putik ka. Ayan, sabi? Nung ina ni Paulo Tantoco, the First Lady, Lisa Marcos, was not involved in any way with our son's death. Tapos ang usapan, kinang nanay mo. Diba? Pinipilit ho nila, mga kababayan, ayan, mismong ina na. Siyempre, sasabihin ng ina ho, mga bossing, kung talagang may kinalaman yung mga tao, naku, ipagtatanggol ho nila yan. Naku, talagang ilalaban nila yan. Kasali ka dito. Hindi ka kasali dito, First Lady Lisa Marcos, kasi kasama mo anak ko. Pero ano po ang sabi ng mismong nanay? Walang kinalaman ang First Lady, no? At hindi involved ang First Lady sa pagkamatay ng aking anak. Tapos, ang kabalbalan mo, Roque. Di ba? Hindi tumitigil itong mga kampo nila, Roque. No, panay na lang po paninira. Tuloy pa natin. The word na overdose sa cocaine effect. Wala. Sino ang nagbigay? Wala. Narinig mo, binasa ko na, Roque. No? Sino ang nagbigay? Sino ang nagbigay ng ng puting substance, nung white powdery substance, sasabihin mo na naman. Ayan, mismong nanay na ang sinabi, walang kinalaman ng First Lady sa pagkamatay ng aking anak. Nung cocaine sa kanilang anak. Pangalawa, sino makakasama niya dun sa kwarto? Kasi nakasaad dun sa police report na merong mga plastic na may linalamang pinaghihinalaan na cocaine na sa ngayon by now. Bakit hindi mo itanong doon sa mga kapulisan ng Los Angeles? No? Hindi yung gagawa-gawa kayo ng kung ano-ano. Hindi yung gagawa-gawa kayo. Idadawit natin si First Lady Lisa Marcos dito. Sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, imbis na ho nananahimik yung pamilya, nagkakaroon ho sila ng, ano ba magandang word doon? Medyo yung solemn na time para doon sa kanilang anak na yumao, para doon sa kanilang mahal sa buhay, na sumakabilang buhay. Hindi ho, ginugulo nitong mga DDS na ito, mga kababayan, sa pangunguna po ng Chupami Moñaño. Alam niyo yun? Hindi, nakita ko lang dito. Chupami Moñaño, alam niyo yun? Sa pangunguna ni Chupapi Moñaño, di ba? Yung panggugulo nila doon sa mga kaanak nung namatayan. Should be confirmed at meron pang mga dollar bills na merong dust ng cocaine o pinaghihinalaan cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na cocaine yan. Sino-sino ang mga kasama niya? Dahil Lentek ka, Roque. Sino-sino kasama? Ayan nga, anong sabi, alisin ko muna ito. Sino-sino ang mga kasama? Ayan, Roque. Sabi, wala ngang kinalaman ang unang ginang, no, sa pagkamatay nung kanyang anak na si Paulo Tantoco. Kaya wag nyo nang isama dyan ang unang ginang, no? Sino ang kasama ba, Roque? Sino gusto mo sabihin? briefly po, nagsalita po ang kung ako naman bilang isang magulang talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman sila, wala daw word na overdose. Sa police report na merong mga plastic na may linalamang pinaghihinalaan na cocaine na sa ngayon by now. Naglalaman daw na pinaghahadaan. Sabi ni Roque, naglalaman ng pinaghahandaan,
nagalaman ng pinaghahadaan? Nakasaad dun sa police report na merong mga plastic na may linalamang pinaghihinalaan na Pinaghahalaan pala, kala ko pinaghahadaan. Kapag ka si Roque ang nakikita ko, kung ano-ano na pumapasok sa isip ko, mga kababayan, lalong-lalo na, tingnan natin, kung mapapatopless natin, si Ronnie Liang. Oh, cocaine na sa ngayon by now should be confirmed at meron pang mga dollar bills na merong dust ng cocaine o pinaghihinalaan cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na Roque, ganito na lang. No, mahaba-haba pa tong sasabihin mo eh. No, ganito na lang. Yung tinatanong mo, sabihin na natin merong cocaine o merong coke dyan. Ha? Ngayon, dahil doon sa sinabi ng ina ni Paulo Tantoco na walang kinalaman at hindi kasama at walang involvement si First Lady Lisa Marcos, ngayon tanungin mo kung sino ang nagbigay sa kanila niyan. No? Ngayon, kailangan ipasok mo diyan sa utak mo na wala na. Hindi nyo na pwedeng maisingit pa o isali pa o isaksak pa ang First Lady Lisa Marcos diyan sa pagkapatay ni Tang Toco. Dahil po yung mismong ina na po ang nagsalita, ang nagsabi, walang kinalaman ng unang ginang. Okay? Yun ang isaksak mo diyan sa utak mo. Okay, aalisin na kita. Kasi, ayan, debunk na ho mga kababayan. O yan ha, ulitin ko ho. Para doon sa mga makukulit na mga DDS, ang sabi ng ina ni Paulo Tantoco, the First Lady Lisa Marcos was not involved in any way with our son's death. Tapos na yan, Roque. Nandyan na si Bugi Arellano, tumahimik ka na. Baka bombahin ka ng nito, tubig ng bombero. sa bunga, bombahin ni Bugi Arellano ng host ng bombero. Sa pool sa bunga, gaganon. Naku po. Luluwag ang bunganga ni Roque, mga bossing. Anyway, inalis ko na si Roque. Nakakainit ho ng ulo, mga kababayan. Eto naman ho. Ay, eto. Sorry ha. No? Pagpaumanhin niyo po ha, pero agree ako kay Inday Sara dito. Bakit to? No? Kasi sinasabi ni Inday Sara Duterte na may kinalaman daw po ang ating Pangulo sa pagdala sa ICC o pag-aresto sa ICC. No? Kay dating Pangulong Duterte. Ako ho mga bossing nakikita nyo naman po yung mga vlog ko. O nakikita nyo naman po, nakasuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita nyo naman po ang sinasabi ng Pangulo o ng nila Attorney Claire na tahimik lang. Walang kinalaman ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ako ho, mga kababayan, sorry ako, naniniwala ho kasi ako. Siyempre, meron kahit papaano, may may pitik ng Pangulo yan.